Good day, my lovely students. Welcome back to our TLE class. So today we will be talking about the Module 5 entitled Cookery. So before anything else, let us have a prayer first. So for those who is Catholic, you may do the sign of the cross. And for those who are not, you may do what is appropriate for your religion. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Angel of God. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here. Ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Okay, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So once again, good day everyone. Good day my lovely students. Welcome back again to our TLE class. And again, today we will be talking about the Module 5 entitled Cookery. So our objectives for the day is that at the end of this lesson, you students will be able to first discuss basic cooking principles. Second, explain cooking terms and procedures. Third is to interpret kitchen layout. Fourth, maintain kitchen tools, equipment, and paraphernalia. And fifth, and the last one, practice safety and sanitation in the kitchen. So all of this, as we dig deeper to our discussion later on, you will know what are the basic principles, or you will know what are the things that we must consider when we are in the kitchen or when we are cooking. So again, before we go to our lesson proper, let us have a quick motivation first. So if you want to sing along, to dance along, teacher would be glad to see that. So okay, are you ready, kids? Okay, that's what teacher wants. Okay, ready? Bounce Patrol! Put your apron on! Wash your hands! Let's get out some pots and pans! Cups! Plates! And a wooden spoon! Tap, 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 a little cooking tune! 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. So many yummy things we can make. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Stir it, mix, mix, mix! Let's mix up a bowl of goo with a little bit of water and flour too. Stir it up until it's nice and thick, then put it in the oven for 1 minute. 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for everyone. We're cooking in the kitchen, baking a cake. So many yummy things we can make. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Cook, 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 cooking in the kitchen. Stir it, mix, mix, mix! Roll some dough with a rolling pin. Let's make cookies for all our friends. Stars, squares, and circles too. Cutting out shapes for me and you. 'Cause cooking in the kitchen is so much fun. We're cooking dinner for
cooking in the kitchen. Cook, cook, cooking in the kitchen. Cook, cook, cooking in the kitchen. Wow! It was amazing to see all of you dancing and singing along. So, I am so very glad to see all of you. So, now, I bet you are now ready to learn what is cooking or what are the things that we must know about cooking. Am I right? So, okay, give me a thumbs up if it is true and give me a thumbs down if it is not. Okay, I see that everyone's giving me a thumbs up, so I must conclude that you are now ready to learn. Okay, now let us have our lesson proper. This chapter provides the learners with the basic principles of cooking. Included in this chapter are the following: basic principles in cooking, terms and procedures commonly used in cooking, different tools and equipment, kitchen layout and design, and safety and sanitation in the kitchen. So as we dig deeper to our discussion later on, makibalo mo or maibawan ninyo kung unsa ang mga basic na mga principles nga sa pagluto. But ang kaning mga basic principles dili rin siya basic because kani siya nga mga basic principles mao ni siya ang usa sa mga importante nga dapat itong pagatiman-an sa pagluto. And also you will know unsa ang mga terms or ang mga ngalan-ngalan and unsa ang mga paagi sa pagluto or ang paagi sa paglimpyo. And also unsa ang mga ngalan sa mga gamit, sa mga equipment nga itong gamiton sa pagluto. And also unsa ang mga ngalan-ngalan sa mga kitchen design, sa mga layout, sa mga format. And also ang pinaka-importante, ang unsaon ang pag-safety or ang pag-secure na paglimpyo sa itong mga kitchens. Cooking is the art and science of preparing food for eating by the application of heat. The term also includes the full range of culinary techniques preparing raw and cooked food for the table. And final dressing of meat, fish, and fowl, cleaning and cutting fruits and vegetables, preparing salads, garnishing dishes, decorating desserts, and planning meals. So, cooking kuno is usa kuno siya ka art ug science. Nganuman na teacher. It is because through cooking, dira man nato mapagawa sa atong pagka-creativity, atong pagka-creative, di ba? Kabantay mo ang mga mag-serve og mga pagkaon sa tuwa kay ang ilahang mga food kay nay mga designs such as ang pwede ang mga kani mga food or mga ingredient kay ilang iporma og mga mata-mata, di ba? So that's art. Best example also kay kanang lutuan mo sa inyong mother or sa inyong father or sa mga bisan kinsa ninyo mga relatives nga lutuan mo og itlog niya, ang itlog kay butangan og ketchup, butangan og smiley face ang front sa egg, and that is art na. And also nganong science man, it is because dili man ta makagluto sa itong mga pagkaon if walay heat or walay kalayo. And kalayo or ang heat is part of science. So that's why cooking is the art and science. And also the term cooking includes the full range of culinary techniques, preparing raw and cooked food for the table, mga final dressing of meat, fish, and fowl, cleaning and cutting fruits and vegetables, unsaon ang paglimpyo ang pagtaro nga cut or mga klase nga cut sa fruits and vegetables, preparing salads, garnishing dishes, decorating desserts, and planning meals. So most na siya ang gi-cater sa cooking nga term. Learning how is the most important skill a person can have. When you cook your own food, you learn to enjoy food that you did not like before. In addition, cooking for yourself also saves a lot of money. So, ang paghibaw kuno kay mao kuno na ang pinaka-importante nga skill sa usa ka tawo. Kanang willing ka nga makaton sa mga butang-butang. And if ikaw ang muluto sa imong pagkaon,
lahi ra gid ang iyang lasa or lahi ra pud ang satisfaction nga imong ma-feel during sa imong pagkaon. Sama nang nakikaon nun nga new karon, new nga dish pero sa una is imo na siyang labyan-labyan or dili imo na siyang set aside kay dili ka ganahan ana. But if you cook you yourself kay lain ra gid ang lasa. Kay lahi ra ang satisfaction. And also in addition po kay makasave gyud ka og dako-dako nga money if ikaw magluto. Why man na teacher? It is because if ikaw magluto sa inyong balay, naa naman ka na mga ubang basic nga mga recipes or ingredients such as mga salt, mga egg, ni ana. So, na naman ka na sa inyong balay, naka-storage na mo na. So, mas maka-less mo o mas maka-save ka og money. A person who knows how to cook will not go hungry. It means, my dear students, nga if ikaw ka mo kamuluto, dili jud ka magutman. Kay, if ever nga gutomon na ka, pwede naman ikaw magluto mismo. And instantly, pwede na nga ma-serve na nimon directly sa imo ha. Kay if dili ka mamuluto and then mag-agad ka sa mga restaurants, mga fast foods, you will wait mga less than 15 to 30 minutes bro. Approximately kay karon daghanam jud kayo ang hilig mo adto og mga fast food chains or mga restaurants, so you will wait mga 1 hour or less than 1 hour. So that will consume a lot of your time na. So if you cook for yourself, then it would be lesser time or lesser duration for waiting, di ba? So it is better na kamao jud ta muluto, no? Kay para if ever gutomon ta or mag-crave ta og something, kay maka luto rin din ta diretso. And also, a plus point po na siya if ever manggali na naana mo yung mga bisita or mga anyone relatives sa inyo aning visit sa inyong house and wala mo ka-prepare, and then you can cook directly na. Pwede na nga, ikaw nila magluto. Kay if mag-agad pa ka sa restaurants or sa mga something magpaabot pa masag gihapon ka, so it would be better if ikaw na magluto, at least mas controllable nimo imong time. So you can have a selection from various recipes which are nutritious and inexpensive. When you do cooking, you do not only satisfy yourself but also others. So if kamao ka muluto, then naasag kay power to choose kung unsa nga mga recipe kanang mga nutritious o mga mas maka-less ka. So that's the benefits of learning how to cook. If you know how to cook, pwede na makaibaw mo ka, ikaw man mismo makaselect na kani siya kanila mga gulay ako kay mas maka benefits ko ani mas daghan og nutritious mga vitamins or mga anything good nga mahatag sa kuha. And mas maka-less pa jud ko. And if kamao ka muluto, sama sa kong tingin ganiha nga mas maka-satisfy ka sa other people. Sa matong example ako nga if nga ay mga kalit nga visit sa imong relatives sa inyong balay, then you don't only satisfy yourself ana sa imong ginutuan kay mapatilaw sa imong mga relatives. So, in summary, cooking skills may help people meet nutrition guidelines and their daily nutrition supply. People learn to select healthier food. So, if ang kamao kaning or if naa kaning cooking skills, then possible nga ikaw is a healthy person because you yourself know that you picked what is nutritious or what is beneficial for your body. And as future teachers, it is therefore important to teach children and teenagers how to cook and encourage them to develop their cooking skills at an early stage of their lives. So, as we are future educators or future teachers, it is important nga ato yung tudloan ang ato ang mga bata or ato ang mga estudyante at least mga basics lang. At least mga basic principles
or at least basics nga mga terms or at least basics nga mga unsaon pagluto ani mga simple lang nga mga putahe ana. So now we will be talking about the basic cooking principles. So the skill involved in cookery is not only about recipes, but also about the ability to control the amount and intensity of heat applied to a wide range of foodstuffs. So ang skill sa pagluto is dili lang siya about sa kamaw ka ni nga mga recipes kaila kani, but also ang pinaka-importante is kamaw ka sa pagkontrol sa kakusgon or sa kantidad sa kayo nga imong gamiton sa pagluto. Kay klase-klase man na siya, dili man na pwede nga permira ka pakusog sa imong kayo, di ba? Or sa kainit. So the teaching of cookery should emphasize this skill. If a cook can master the principles and methods of cookery, any recipe can be prepared to an acceptable standard. So, if ikaw hinero or maayo na jud ka muluto and kabaw ka sa mga principles o ang mga paagi sa pagluto, then everything, all of the dishes nga imong i-serve or ang mga food nga imong ipang handa kay acceptable na siya. It is because you yourself know what is the right thing to do, and you know what is the healthier or what is the very beneficial for your consumers, no? So in food preparation, there are basic principles that should be considered as this may affect the food you are to serve on the table. The following are factors that affect the amount and intensity of heat applied to food. So mo ni siya mga butang nga nakaapekto sa kantidad o kusog sa kainit nga gigamit sa pagkaon. Kay dili man ta sa masakong gingon ganihan, dili man na pwede nga permente lang ka kusog ang imong kayo or imong kainiton. Dapat mag-adjust makadepende na siya sa imuhang mga panggamiton or sa imuhang mga recipes. So first is the softness or hardness of the food. It is because softer foods typically cook faster. Mas dali maluto ang mga nigpis, no, so makabantay mo. Because heat penetrates them more easily. Mo na hinungdan kay tungod nipis man siya lagi, sumana nga if kusog pud imong kayo, then probably mas madali siya nga mapagod. So dapat ang imong lang kayo ana niya is mga medium lang or mga low, kay para at least ma-evenly cook siya. And then if harder foods mag-require gid na siya og longer cooking times or higher temperatures to become tender. Okay, if gahi, di ba? For example, mga frozen foods. So, if frozen foods, kay mga gahi, mention na siya ta. So, or let us put example ang kanang mga meat, mga baga, di ba? Mga gahi. So, if ato siyang lutuon, and then hinay pagid ato ang kayo, then magpaabot pa kag pila ka oras, probably mga 4 to 5 hours para lang maluto to siya og mahumok. So, in that case, if gahi gali siya, then imo siyang pakusgon ang kayo nimo kay para dali siya nga mahumok. And also sad para maduot jud siya sa imong ingredient kang giluto. Second is its origin, whether from animal or vegetable. Dano mo na siya, teacher? Apil din na siya? Syempre, kay nakadepende man sad na sa dira. Kay if animal meat ang ato ang gamiton or atong lutoon, then sama sa kong giingon, longer process or longer waiting of time ang atong ma-consume. Kay baga man na siya, commonly mga baga na siya ang animal meat. And if vegetable if nakabantay mo nga kung vegetable ang atong lutoon is dali ra kay siya mapagtong. Diba? Dali ra kay siya mapagod. So, muna nga, hinay lang nga kayo or ang kainiton nga ito ang magamit. Okay, para maluto siya og tarong. Third is the size of the pieces being cooked. So, smaller pieces cook faster due to their greater surface area relative to volume. And larger pieces take longer, and it's crucial to ensure even cooking, which may mean adjusting temperature and cooking time. So, if mga gagmay nga mga pieces ang ato ang lutoon, dapat hinay lang gid siya.
It is because dali ra siya mo kupos, di ba? Kabantay mo if magluto mo cubes dira nga mga meat, nya kusog pagili mo kayo, di ba? Ni kabalik nimo ana perti nang gamaya kayo, mo na siya ni shrink, di ba? So mo na siya nga dapat kamaod jud ka ni dapat master ka kung saon pag-adjust sa kalayo or sa kainiton. So, if ari po kasi mga dagko po nga mga pieces, and then mas dugay ni siya maluto, and also dapat adjust jud ka ni sa iyang temperature sa pagluto. Fourth is the combination of ingredients and whether they are dried, fresh, or frozen. So, nakadepende po na siya sa kaniniya. Kay if dried ato ang lutoon, then dapat pakalitan naman na nato siya, di ba? Ang pagluto sama ng mga buwad. Di ba? Ang pagluto pakalitan na nato. And then if fresh food, then hinay lang siya. And if frozen, then mao to siya nga dapat kusog-kusog ang kayo nato kay para mas dali siya nga ma-soft o mas makaduot ang ato ang pagluto nato. And the type of heat to be applied. So man siya makadepende pod ang ato ang makaapekto pod ni siya sa ato ang mga intensity sa ato ang kainiton kung ang klase pod sa kainit nga gi-apply. No, it is because direct heating, example mga grilling, frying, versus indirect heat, mga baking or simmering, can affect how heat is applied and how quickly food cooks. If dry heat methods ato ang gamiton sa mga roasting, ikumpara natin siya sa moist heat methods, mga steaming, can also impact texture and flavor. So, muna siyang klase-klase. And then, lastly is the quality and type of saucepans and utensils. So, different materials, for example, mga cast iron, stainless steel, non-stick, conduct heat differently, affecting cooking times and temperature. So, nakadepende dyan na sa ito ang gigamit nga mga equipments. Kaya na may uban nga mga equipments nga kung kani mo gamiton is dali siya makaluto. Kay tungod nipis sa iyahang surface or ang iyahang material nga gigamit kay dali maka-absorb og init. So, mala siya no. So, good cooking cannot be achieved on thin bottom and even pans. This practice must be avoided at all costs. So, ang nindot nga pagkaluto kay dili na nimo siya ma-achieve kung ang imong gigamit nga pan is mga nigpis. No, it is because if nipis ang surface sa imong pan nga gigamit, then instantly dahil ikabutang nimo dali ra siya maluto, and then ika-flip nimo wala pagtong na siya. Laban na if dili nimo wala kay mastery sa pag-control sa heat ug sa intensity niya. So dapat kani siya nga practice is ato gini siyang i-avoid. Dapat dili gid ta maggamit aning mga thin bottom and even pans. So overcooking, dryness, shrinkage, burning, and disintegration, which the foods falls apart and the texture is mushy, will result when too much heat is applied during the cooking process. On the other hand, too little heat may result in poor flavor development, flat or watery taste, softness, poor color, and loss of nutritional value. So, if ang kaning overcooking, dryness, shrinkage, burning, and disintegration kay makaresulta siya is ma-result na siya tungod kay imuhang kainiton or ang kayo nga imong gigamit is kusog na kayo. No, muna siya hinungdan. So, muna siya nga ang imuhang giluto kung kusog kay imong kayo is ang imong giluto kay mga magbitak-bitak, and also ang iyang texture kay murag lata-lata. And on the other hand, ang kato siya if hinay ang imuhang kainiton, grabe ka hinay, and also if hinay na pud kayo imuhang kainiton nga gigamit kay mag-result pud siya sa bati nga lasa, wala na develop og mayo ang nutritional value sa imuhang ingredient, and then flat or watery taste, basa-basa siya, and then softness, grabe ka kanang humok kaayo, and then ang color is medyo fade pa or pale,
And then loss of nutritional value. Wala kay makuha ang nutritional value na. It is because wala na tarong og luto. All these points must be considered when you are cooking. So, dapat ato gini siyang pagatiman-an. Now we will be talking about the principal cooking methods and procedures. So these are several methods of cooking food na lain-lain nga paagi sa pagluto sa pagkaon. The application of the different principles in cooking is very useful here. So muna siya no. So we have different classifications sa mga klase sa pagluto. So one of it is through the application of direct heat. Kani siya muna siyang pagluto nga diretso sa kainiton o sa kalayo. So first is the broiling. This cooking over a glowing fire direct from hot coals. So broiling mo siya ang broiling. So kalahian niya sa oven is ang oven is na siya sa kilid or sa ubos ang iyahang heat no. But ang broiling is na siya sa ibabaw ang iyahang heat. So that's why it is direct heat. So that is broiling method. And second is the roasting. So, a roasting or ang toasting, muna siya ang pagluto before a glowing fire. So, best example sa itong roasting is ang lechon. So, muna siya no. So, ang kaning roasting is nasa 3 ka-types ani. Spit roasting, which is kanin yung nakita na sa itong screen. And oven roasting, kanang pagluto gamit ang oven. And then rotisserie, muna siya ang kanang makita ninyo kasagaran sa mga chooks to go ingana kanang murag na oven nga murag na shelf sa gawas, and then dira gapon siya gatuyok-tuyok ang mga manok or lechon ingana muna siya yung rotisserie. Third is the baking. So this is cooking in a dry heat like in an oven. So muna siya ang baking. Kana siya kanang pagluto nga ato siyang isulod, and then dry na siya ang pagkabutanga, and ang init niya is nasa ilalom or sa kilid gagikan, which can be achieved through using an oven. And lastly is the grill. It is to cook on a rack oven on direct heat. So ang grill or sa to pang ginatawag is ang pagsupa. So muna siya no. So commonly magamit ito ang grilling method if magpadagat ta, or if na mga birthday niya magluto-luto ta ninyo og mga manok ni ana. So muna siya ang grilling method no. So second classification is the application through heated air. Kani siya ang pagluto gamit sa init nga hangin. So first is ang boiling. This is heating liquid until bubbles continually break on the surface, such as boiling water. So muna siya no. As example niya is ang pagluto sa utan. Kalami sa utan. Ay, napay mga bulinaw. Oh, pating lami ah. So muna siya no. Di ba? If magluto ta sa to ang utan or sa to ingredients sa utan, kay ang kaning mga ingredient nga mga kalabasa, kanang mga gahi-gahi is ipauna nila to siya og butang sa tuang sabaw nga buhat, and then pabuton nga mo bukal-bukal kay para mo soften or mo humuk-humuk ang kanisiya. And then next is ang stewing. This is cooking for a longer period of time in water below the boiling point. So ang stewing food kay mo ni siya. So best example sa stewing kay kani siya caldereta. So muna siya ang pagluto nga gamay lang kayo ang tubig, and then hinira pud ang kayo. It is because nganong nga na ang iyang paagi kay ang imong commonly nga gamiton nga mga ingredients ani kay kanang mga meat which is gahi. So that dapat hinay lang ang kainit or ang kalayo kay para matarong siya luto, para mahumok sa dang imong ingredients nga gigamit. And also gas food nga ang imo pong gamiton ni kay carrots, mga patatas which is mga gahi sad nga mga ingredients. So dapat longer sa ang period of time sa pagluto. So third classification is the application of heat by means of water. Meron siyang pagluto nga gamit ang tubig. So first is steaming. This is cooking by using a steamer or double boiler by contact with steam or by the heat of the steam surrounding the vessel. So we commonly saw
or C ang kaning steaming sa pagluto og siomai. So kanay inyo nakita sa siomai, or if naa mo yung rice cooker at your home or at your house, makakita mo di ba nga na siya libre nga murag ka ng tray, and then ay mga buslot-buslot. Mo na siya ang purpose, para na siya sa steaming. So nganong naman siya ning ana teacher? It is because na may uban sa tuwa nga hilig og mga kanang mga steam nga okra ning ana, di ba? So while galuto sa sa kanon, then pwede sad sila magpa-steam. Kaya ang kanang steamer is mo siya ang iyang layout. So as you can see in the photo, na siya 3 ka layers. So ang kaning pinaka bottom ani niya is water lang na siya tira, which is ang kana siya is bukal-bukal na siya, and through sa init na niya sa iyang kalayo siyang kanang steam nga nabuo sa sulod is mo na siya makaluto sa kaning mga siomai kaning nasa second ug sa third layer. Next is blanch. It is to pour boiling water into food or dip the food into boiling water and then into cold water to retain the shape of already cooked food. So ang blanching is mo ni siya. Uban sa tuwa nga, instead sa steaming method ang gamiton, ilaha is magpabukal sila, and then ilunod dira ang ilahang mga pagkaon nga gustong i-blanch, and then ilaha ding kwaon diretso, and then padaganan nila og tubig nga ra. Kay kanang mga mo na siya mga tao nga gusto og kanang mga kanang hilaw-hilaw pa nga pagkaon, pero dili sila gusto og hilaw kay as in, so manang ilahasang lutuon pakalitan nila kaya dali ra kaayo, and then wala siya habwaon dayon, then pa kuha nagtubig para ma-cool, and then kaunon muna siya muna siya blanching. And then the fourth classification is the heat applied by means of heated fat. So muna siya ang pagluto sa iyang kaugaling ng mantika or sa mantika. So frying, it is the first type of this classification. And this is cooking in hot fat or oil deep enough to cover the food to be cooked. So frying or pagprito, no? So best example is ang French fries. So if moadto mo or nakaadto mo sa Jollibee or sa McDo, at the counter you can see nga diri sa iyang side na mo makita dira nga frying station, which is dira daghan kay na ang amount sa oil nga gigamit, and then ilar na ilunod dira ang fries using the strainer kana no, and then ilar nang habwaon dayon para maluto mo na siya frying. Pwede pod sa kanang pagluto nato o mga piniritong isda kana siya. And also the second and last type of this classification is the sautéing. And this is cooking in a small amount of hot fat. So, best example niya is kaning mga gulay-gulay. Or, pwede po ang kanang pagluto na to, di ba, every before we put the main ingredients, we have our onions, mga spices, no? Pero mga onions, mga kamatis or other stuffs kana sila kay gamay ram kina ang mantika, and then imo rin siyang ilunod dira niya dali-dalion na nimo mo siya sautéing kana siya paggisa kana siya mismo paggisa mo siya sautéing. So the fifth one is heat applied by means of metal, no? So pan broiling or pan baking, and this is in a frying pan or griddle using a little fat or no fat at all. So muna siya pan broiling. Muna siya ang paggamit og kaning kaha niya imo pa siyang iluto sa sud sa oven nga na. So muna siya pan broiling or pan baking. Commonly magamit siya sa kanang mga mag-steak ingon ana. So next is braising. So this is a cooking combination, or this is a combination of stewing and baking. So best example aning braising is ang kanang magluto ta adobo, which kung asa nga magluto ta og atong unahon ang iyahang sabaw-sabaw, and then
Segundo na to ang iyahang meat. And then longer period of time niya commonly is soy sauce or something, mga darker colors ang ato ang gamiton. So mo na siya ang bracing. And then compare ning fricaseeing, which is the seventh or the last classification, mo na siya kay ang combination of frying and stewing. I-compare nito sa bracing sa fricaseeing. Si fricaseeing is before ka mag-start sa imong pagluto. Ang kaning mga meat or commonly kaning best example niya is ang afritada. So which where unahon nimo og luto ang iyang meat, no, imong gisahon or imong prituhon una. So muna siya ang fricaseeing, and then next nimo ang iyang gravy or iyang mga sauces. So muna siya fricaseeing. While in bracing, sa bracing is mag-una nga to ang sabaw. And then next na to ang main ingredient na meat. So muna siya ang paghian nila. Now, we have different or various food preparation terms. So first is ang pare. And this is to remove the outer covering or skin of fruits and vegetables using a paring knife. So muna siya ang pagpanit gamit ang paring knife. Muna siya, simple. Pagpanit gamit ang paring knife. While on the other hand, ang peel, to remove the skin or cover of fruits and vegetables with the use of hands. Kani siya is ang pagpanit gamit ang imuhang kaugalingong kamot or bare hands. So pare gamit ang paring knife, peel gamit ang kamot. And then next is the scrape, to remove the skin of fruits and vegetables very tightly. So mo na siya, no, to remove the skin of fruits and vegetables very tightly. Muna siya ang pagpanit. Muna siya gamit og scraper. Muna siya. Kabantay mo na magpanit mo og mangga. Nya magamit mo og scraper nya inyo ang ikus-kus dire. Dapat mo siya iduot siya gamay kay para makuha gyud. Para mo duot gyud og maayo ang imong blade, and then inikad padagan mo is makuha gyud ang mga panit. Next is the shell. It is to press or crack the hard covering of the seed or to open and draw out the meat. So, sa best example niya is kanang itlog, mga boiled egg, ingon ana. The next is sting, to remove the stingy fibers along the sides. Best example of it is the string beans or ang mga bagyo beans, ingon ana. Kabantay mo, if ang kanang bagyo beans kinam na siya diri sa kinakiliran, na siya dako nga murag vein niya or ugat-ugat. Pero isa lagi siya niya, ikabiran mo na kitaas kina siya, maka-cover gid ang hole. Tanggalon gid na siya nimo. And the next is ang pag-slice, to cut the food into thin pieces or uniform sizes. Muna siya ang pag-slice or ang paghiwa nimo sa mga nipis-nipis or dinagko or sa kanang uniform press lang ang mga size. And then dice, mo pud siya ang kanang pag-cut nimo sa imuhang ingredients into square or cubes. Next is ang chop. This is to cut into small and even pieces and shapes about 1 centimeter by 1 centimeter. So chop, kabatay mo na ni Chef Boy Logro na sa TV. So luto siya kay pinana tak 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 na ning ana mo si example sa chop kanang wala na kay uniform or wala na kay mga specific sizes nga gipang achieve. And then next is ang grate, to turn food into tiny particles with the use of a grater. So ang grate is commonly makita nila to siya sa to ang mama or sa to ang mga relatives nga magbuhat nila every night occasion, especially mga Pasko and New Year, wherein after maluto ang spaghetti, then on the top of it they will put a sauce or katong ketchup sauce, and then ilang butangan og cheese using the grater. So muna siya ang grate. And then next is ang strain or ang pagsaan. It is to filter big particles of food or foreign particles. So best example sa saan kay kanang magluto ta o pancit canton. So when we cook pancit canton, we need to drain the water. No, kay dili man na tapilon og suyop ang or kaon ang kanang iyang sabaw. Kay dili man siya noodles, pancit canton na siya. So that's why we need to drain or to strain. Right?
malahi ang tubig and ma-filter out ang tubig, and then bili na to or makaw na to ang iyang noodles. So now we'll be having the cooking tools and equipment. So a good cook knows his or her needs in the kitchen, especially about the kitchen tools, equipment, and other paraphernalia. So if ang maayo nga mangluto ay kaibaw sila kung unsa ang iyang mga kinahanglanon, kung sa ang mga dapat nga pamaliton or dapat naa sa iyang kusina. Success in cooking depends on several factors, one of which is the kind of tools and equipment needed to prepare a recipe. Even a simple recipe needs the appropriate tools and equipment if you want to get the expected characteristics of the product. So if you want nga imong pagluto is successful or maayo ang lasa, then you must have these specific materials or equipments in cooking. Kay bisan ang kaning mga simple lang nga mga pagluto, bisan kaning mga prito-prito or unsa pa na siya, mag-need na siya og specific nga mga materials or equipment. Dili mo ka pwede nga mong gamit lang kag unsay available nga kaha or unsa pa na siya. Kay para dili madaw tayo mong giluto, and also lami and presentable na sad. So first, we will talking about the cooking materials. So the most popular kitchenware are those made of aluminum. And they are characterized to be a lightweight, attractive, and less expensive. It gives even heat distribution no matter what heat temperature is applied during the cooking process. However, since aluminum is a soft metal, care must always be observed in washing to avoid dents and scratches, making the utensil unusable. So, ang kaning kitchenware nga aluminums, kaya mo na siya ang mga kamananitong nga nasa balay, which kay mao siya ang kasagaran nga ma-afford na to, diba? Unless na lang if you are living with a golden blood, then may mga mahal-mahalon nga mga kasi nga materials or mga materials sa inyong balay. Then, ang kaniyang aluminum nga mga kitchenware kay mas dali na siya, mas ma-compare na to siya sa other nga mga materials kay mas dali siya makaluto, attractive, and then lightweight rapod. Yeah, barato on our side, mga dili kayo afford. And then, ang kani siya is dapat ato ang paggamit ani is inampingan jud na siya maayo. Kay dali rin siya, very sensitive siya. If ang imong gamiton is mga Scotch-Brite, nga na, sa paghugas, then mag-leave gina siya og dents and scratches sa imong mga sa imong kaning material nga gamit. And if may tabo magina, then that could affect your food or maybe it would go unusable. So next is the stainless steel cooking ware. So it is also best for cooking but is more expensive. So compared to aluminum, stainless steel is more expensive. It is easier to clean and will not wear out immediately compared to aluminum. Stainless steel utensils are sold in different gauges from light to heavy. So comparing ng aluminum, so sa stainless steel, kay mahalon siya, no? Sama sa uling kaniya. But mas dali siya lipyuhan and dili ito siya dali nga makuba or ma-wear out compared sa aluminum. Kasi aluminum is dapat grabe man imong pag-amping ato, bawang mo siya magka-dents and scratches. And also, si stainless is napod siya klase-klase nga mga kadagkoon, kagaanon or kabugaton sa mga mamaligya. So, muna siyang example sa aluminum, no? The next is ang stainless steel. So, saan mo pag-differentiates feature sa aluminum and sa stainless steel? So, you will know if you touch it. Lahi ragid ang yung texture, yung surface, if mo nang ikapon.
and also ang lahang outside appearance, ang lahang shyness, nga. Okay, compare the stainless. If stainless ka, sa stainless is nigpis lang siya and then grabe more ka datanaw sa amin. And then if ari kang aluminum is more siya na siya texture na burag lines na ginagmay, karang tiny lang nga lines ang ana. Next is the glassware. So, ang kaning glassware is commonly natin siya magamit sa pag-baking. No? So, it is another kind of utensil that has been introduced in cooking, especially in baking. It is not practical to use glass on top of or surface cooking. For the long shelf life of glassware, extra care is needed when used in cooking. So, glassware, muli siya ang kato sa kapila ng balik-balik na gamiton na to siya commonly sa pag-bake. So, ang kaning glassware is dili siya practical or dili siya recommended na gamiton nimo siya pagluto above or diretso sa ibabaw sa stove nga na. Okay? It will cause breakage. Simple. So, commonly magagamit nimo siya sa mga oven o ana and then controllable temperature nimo. Next is the ceramic and heat-proof glass. It is used especially for baking dishes, casseroles, and measuring cups. In this kind of ware, conduct heat slowly and evenly. Some of these baking dishes are decorated. So aside from being used in cooking, they can also be used as serving dishes on the table. So ceramic and heat-proof glass, muna sila ang pinaka-recommended na gamitin nimo if mag-baking ka. Okay, from the word itself, heat-proof glass, dili siya dali nga ma-bitlan sa kainiton, and then mas maluto pa siya evenly ang imong food. And then dili lang siya ginagamit sa pagluto, but also ginagamit siya sa pag-serve. Gigamit pa siya pang plating or dira ginabutang ang mga food and then gina-serve sa mga customers. So, siya, no? And then next is Teflon. This is a special coating applied inside of aluminum or steel pots and pans, and this material prevents food from sticking to the pan. Cleaning is easier, however, care must be taken not to scratch the Teflon material with a sharp instrument like a knife or fork. Wooden ladle should be used to turn or mix food during cooking. So, if nakakita mo ng mga online nga mga shopping site nga na sa mga TV, magkuan na sila og mga Teflon, di ba? So kana sila Teflon is grabe gid siya ka sensitive ang iyang surface. If imo na siyang gamiton og mga hait, then scratches everywhere, mga dents ingon ana, and then dali rin siya grabe makapekto siya diretso sa imong pagluto if naka-scratches or dents. And then mas recommended if imong gamiton is mga wooden nga mga material sa pagluto o sa pagmix sa pagkaon. So man siya ang naong sa glassware. And then ang ceramic and heat-proof glass kay man siya. And then Teflon man siya. So next, we will be talking about the cooking equipment. So equipment is more complicated needs of chefs in the kitchen, and this may refer to a small electrical appliance such as a mixer or a large, expensive power-generated appliance such as a range of refrigerator. So siya. Range, ovens, refrigerators, microwave are some examples of equipment that are mandatory in the kitchen, restaurant, and food establishment. So kani sila si range, ovens, refrigerators, microwaves, kay mo na siya ang mga kinahanglan or mga mandatory nga dapat na-adjust ni sa inyo ang kusina sa mga restaurants o sa mga food establishments. So mo na siya mga cooking equipment, no? First is the refrigerator or freezer. So, when this is necessary in preventing bacterial infections from foods, special compartments are provided for meat, fruits, and vegetables to keep the moisture content of each type of food. Butter has its compartment to prevent food odors from spoiling its flavor.
So ref or ang refrigerator or freezer, kay importante na siya. It is because if na kay nasubra nga mga sudaan, then pwede nimo siyang i-store dito. Pero pwede nimo ikaw mainit nimo. Yung anak no. And if na kay mga foods nga mga frozen ni ana or mga kinakikipait na food nga need of cold temperature, so palit mo sa market, then at home or ikabot mo sa restaurant or sa ibang food establishment, then pwede naman siya ma-store din. So and ma-preserve naman siya. Next is ang blender. And this is used to chop, blend, mix, whip, grate, and liquefy all kinds of food. And this is a very useful appliance and is usually used also by caregivers. Blenders vary in amounts of power like voltage and wattage. So blender is commonly makita na ito siya sa mga manindahay o halo, shake, nana. Di ba magkaroon sila ng blender? So that is the face or siyang lang sa blender if you have seen. So next is the deep fryer, a cooking equipment used for deep frying. So deep fryer kay sa mato kung ipakita gani ha, katong sa frying method nato nga pagluto, katong sa potato fries or sa french fries. Next is ang rice cooker. This is used for easier and faster cooking of rice. So rice cooker man siya ang paglungag nga gamit ang electronic or gamit ang electricity, and then dili na ka magsigig bantay-bantay kay automatic na siya na siya iyang kaugalingon na system na imo na siyang ituplok and then paabot ka until nga maluto siya. So na siya rice cooker. Next is ang saucepans and pots. These are used for cooking meat and fish dishes with gravy and sauce. So muna siya ka ng mga kaha na to, mga kaldero, muna siya. So muna siya hanggang sa refrigerator. So si refrigerator or freezer is separated na siya. But sa uban or sa commonly karon is usa na ang refrigerator o freezer no. So ang kaning ubos muna siya ang refrigerator, and then ang ibabaw is ang freezer. If namoy ref, then maka visualize mo na. And then freezer kani siya, muna siya ang freezer. Muna siya ang sa freezer. Kasagaran natin siya makita sa mga tindahan, sa mga ice cream ingon ana. Muna siya ang sa freezer. Muna siya freezer. Muna siya ang blender. And then muna siya ang deep fryer. Ang deep fryer kinaputay ginatawag po nilalain nga air fryer, which is bago na sa siya ron. So muna siya ang pagluto nga walay gamit oil, kundi imo na siya isutira and then maluto na siya instantly through air. And then next is ang rice cooker. Muna siya ang rice cooker no. Next is ang mga kaha o mga kaldero, saucepans and pot. Next is ang karahay and frying pans. And these are used for frying, sauteing, and other recipes prepared in pots. So, ang kaning karahay and frying pans is muna siya ito ang ginatawag na kawa. No, muna siya ang karahay and frying pans. Kawa na siya. If ang ganiha natay kaha, karon naputay kawa. So, ang kaha is gamay man to, ang kawa is dako na siya. And then, next is ang pressure cooker. It is a medium equipment used for making meat, chicken, grains, and legumes tender. So, pressure cooker, if nakakita mo ani sa mga TikTok videos, if you have TikTok app, if nakakita mo ni, or maybe sa Facebook or other apps or other website, makita nyo nga dagan ang nakalisod o gamit ng pressure cooker. It is because extra careful jud ka kay dapat before mo siya haunon is i-release nimo ang pressure niya. But to some mahadlokid sila and napiuban niya grabe pud ka aggressive nga dito pud nila og bira din nang manawng sa ilaha. So muna siya no manang commonly is gamay lagid kayo magamit sa pressure cooker kay daghan man ang mahadlok. So next is ang blender. Next is
Next is ang oven. So, a kitchen appliance used for heating and baking. It is a chamber of compartment where the baking process is done. The top portion of the range is used for cooking food other than baking. So, ang baking, mo na siya, katong makita na to sa mga... So, ang oven is mo na siya, ang makita na to sa baking. No? And then, microwave oven, mo na siya, if nakakita mo rin sa mga TV or sa somewhere nga kanang murag na siya buto kanang ibutan nimo dira imong food nga na wala mo nakaon paghapon or kanang nabilin paghapon then imo initon karon imo ibutang dira and then matuyok na siya matuyok and then nadra heat dira nagpunto sa sulod and then until maluto na siya. So, mo siya microwave oven. And then steamer sa matong ito ang kung gipakita ganiya katong sa siomai kato siya mo na siya steamer. Next is ang double boiler. Double boiler kay mo to siya. Ang kayong double boiler kay mo siya ang pag-use o para ma-prepare ang sauces which easily get scorched when cooked directly on the stove. Mo siya ang kanang pag-layer na mo sa siya steaming or steamer pero kaya siya is double boiler lang siya. So mo na siya nang sa karahay or frying pans. Mo na siya ang pressure cooker. Mo na siya ang blender, oven, microwave oven, then steamer, and then double boiler. Mo siya double boiler. And that's it. Thank you, everyone. Thank you, my lovely students, and see you again in tomorrow or in next meeting. God bless you all.